So ayun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Panibagong araw, panibagong video naman po tayo ngayon mga idol. Ngayon mga idol, bagong experiment po tayo ngayon. So, eto. Yung haba ba nito mga idol, kung ganyan, yung isa mahaba, yung isa maiksi, magkakaroon ba tayo ng pagkakaiba sa ating velocity? So sana abangan nyo to at sana supportan nyo po itong video at dito sa video na to malalaman nyo yan mga idol. So maraming salamat po and pakis ka naman po yan sa mga gustong bumili ng ating mga patuka mga idol. So Astro 18 Negro and shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga idol, comment lang kayo sa baba kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan at kung natuwa kayo sa pwedeng maging result mga idol is sana po paki-like and share na din po. Sa mga bago dyan, baka ito, sa mga naghahanap ng power, baka ito isa sa solusyon kung paano nyo pakitin yung inyong velocity. So, ayun mga idol, sa mga pro naman dyan, paki-correct na lang ako kung may mali dito mga idol. Ayan, thank you. Pasok na natin dyan mga idol. So, ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. Kung nakikita nyo, backclass po yung ating unit. Ayan, so kung nakita nyo po yung video natin na bumira tayo ng 145 yards na itlog mga idol o balot mga idol. Ito yung sinasabi kong naputol po. Ayan o. So, nabiyak po yan. Ayan o. So, nangyari dito, mga idol, yan o, hindi ko na nga siya mabalik. Hindi na siya may balik. So, nangyari dito, parang tumutuko dito, dun sa spring. Ito yung spring. Yan o. So, parang natukod siya, mga idol. Kaya nangyari, hindi na napalo ng mataas. So, yung ginawa ko dito, mga idol, pinukpok ko ito. Ayan o. Natutuwid siya, ganyan lang. So anyways, mga idol, gumawa tayo dito. Meron tayong experiment ngayon na ipapakita sa inyo. And hopefully ako din may makita tayong result, mga idol. So meron tayong ginawa dito ng dalawang ang tawag na ito? Valve valve. So ito tatawag natin na firing pin sa dati mga idol. Ito yung tatawag natin na firing pin. So ito mga idol, ginawa kong dalawa, pero yung pinagkaiba nito mga idol is yung length po ng rod or yung valve stem mga idol. So yung isa dito mga idol is 6.8 mm yung lagpas niya dito. So paano ko nasusukat dyan mga idol? Pag pinasok natin, ito yung valve housing niya or ito yung valve. Assembly, ito na yung valve assembly. Ayan. So, ito mga idol na pinapalo ng ating, sinsya na kasi nakaharang yung ating ano dito eh. So, ito yung sinusukat ko mga idol, yung nalabas dito, yung papaluin ng hammer. So, ito mga idol, alin ba yung bago? Ito mga idol is 6.8 yung haba nito. Ayan. So, 6.8 ito mga idol. Sukatin nga natin mga idol para makita natin. Wait lang, ipagtawag ko to. Ayan. So, 6.64 itong isa. So, itong isa mga idol, $5.90. So, yung purpose ko dito, titingnan ko mga idol kung may pinagkaiba yung palo nito mga idol or ano, alin mas malakas. So, gamit natin ditong spring mga idol sa ating hammer is Misumi. Misumi spring, pero aalisin ko yung tension mga idol, aalisin ko yan para lahat sila parehas. Tapos yung gagamitin nating reg output siguro mga 600 PSI, 1,600 PSI o 1.7. Pero gagawin natin parehas sila mga idol. So, titingnan natin yan mamaya na dapat halos parehas sila ng ng output mga idol. Then i-chrono natin yon. Titingnan natin mga idol kung alin yung may pinagkaiba. O may pinagkaiba ka, makikita naman natin yan. So hopefully dito sa test mga idol, may makuha tayo magandang result. Yan mga idol. So sa mga interesado po dyan, panoorin nyo po itong video mga idol at baka may makukulo tayong aral. So ako hindi ko pa rin ito natetest. Pero gusto ko rin talaga malaman kung anong magiging effect nito mga idol sa unit natin. So kung kailangan ba natin, medyo
tingala yung ating hammer para pumalo ng malakas o kailangan natin yung pantay, yung parang 90 degrees. So, pero alam ko ito, hindi ito magna 90 degrees. Titingnan natin mamaya yung angulo, titingnan din natin yan mamaya. So, yung angle, titingnan natin kung paano siya tumingala yung ating hammer dun sa pag-apak niya dun sa ating valve. So, ikakabit ko muna ito sigurong maiksi o yung mahaba na lang muna. Yung mahaba na lang muna, yung 6.64 mga idol, yung transfer port nitong valve na to mga idol is 6 mm. So, napakalaki po nitong transfer port nito. So, same yung spring na valve na gagamitin natin. Ito lang. So, sinukat ko na din ito mga idol. Halos parehas din lang siya. So, hopefully, kasi hindi ito nakatukod, hindi ito nakapersa mga idol, yung ating valve spring. So, malambot ito, mayumok. So, ayan. Buka natin mga idol. Itong kagandahan sa mga ganitong klaseng tactical receiver at madali lang. So, eto meron tayong laman ng hangin dito. At the same time, meron tayong, naaalis natin to. Dahil nga dito sa adjustable reg natin. So, madali natin habulin yung ating output dahil dyan, mga idol. So, pwede natin yan kunin. Ayan ko lang ito. Oops, sumobra. Ayan. So, bago ko yan mga idol, tatakpan o lalagyan ng ating swing, gagawin natin mga idol, sukatin ko muna ito. So, yun. Nung nakasit na mga idol or nakaano na yung ating valve dito, nakalagay ng mga idol, pumalo na yung ating usli ng 7.33 mm. So, yan. 7.33 mm mga idol. Pumalo na siya dito, humaba na. Siguro dahil nung na-press na din yung yung spring. Nung spring mga idol. So, kaya lumaki na din. So, lagay lang tayo ng output. So, dito. Para nakikita nyo mga idol. Para nakikita nyo yung ginagawa natin. Ayan. So, naka-digital gauge tayo mga idol. Kaya nakikita natin. So, nasa 1.5 na ako. Ayan. Nasa 1.5 na po yan. So, mahirap. So, baka malaglag. Ito na. Lang. So, pag ganitong 1.5 na, dahan-dahan na lang pitik ng regulator. Okay lang lumagpas tayo ng mga 1.6, mga 1.620, 1.630, mga ganon. Hindi naman nagkakalayo. Ayan, 1.6. So, 1.601, 1.602. Kaya naman natin yan mga idol, balikan. So, yun o. Nag-adjust pa yung rig natin. Nagdahan-dahan pa siyang kakarga. Medyo slow recovery ito mga idol, hindi na ito linisan. Pero ito yung gusto ko natin subukan. So, papakita ko rin sa inyo yung result ng chrono. Or iko-chrono natin na titingnan nyo yung chrono mga idol. Assemble ko lang ito. Ito nga pala mga idol, ayun, kupa natin. Bilubid. Yan mga idol, anti-talsik. Yan. So, para malagay natin yung swing tapos hindi sumabay yung butas. Kasi minsan may tendency na nasabay pero bihira lang naman. Pag walang laman, mga idol, nasabay yan. Pag masyadong mahigpit yung o-ring na nalagay. Ito, saktong-sakto lang.
Tapos yung lock ng ano natin, ng swing mga idol, kung yung sa likod, dinagyan natin to ng set screw. Yan, para talagang hindi siya, kasi minsan, nasasabayan pag swing ka ng swing, umuurong. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng backfire. Kakaroon ng backfire kasi umuurong na po yung swing natin at lumuluwag na yung lock. So, ang ginawa ko dito, linagyan ko ng set screw. Ayan. So, nasa 1.6 tayo. Salpak natin ito. So, yung gagamitin kong pellet dito, PLW mga idol. Para at least alam natin na yung PLW at least malapit yung weight nila. So, hindi na tayo magsusort. Naiwan ko kasi sa kabilang bahay yung sorted natin na pellet. So, nag-sort ako kahapon. Yeah. Mabigat din ito. Kagagawa lang natin ito mga idol pero walang singaw. Sana yung isa din. Hindi ko pa kasi nasubukan. Gusto ko lang i-video na sa inyo mga idol para at least dire-diretso or sabay-sabay natin or kahit ako makita ko ma-review ko sa video kung ano nagiging result sa ganung klaseng setup. Kaya dry fire lang siguro ako para ma-double check natin yung ating reg output. Kasi syempre pag pinapaluan mo tinataasan mo yung reg mo mga idol, nagkakaroon niya ng ng parang creep. So aakyat talaga siya. So sobra siya. So pag pumutok ka, baba yan ulit. Para makita natin kung saan pumasok yung ating. Medyo matagal. So sa 1550 siya pumasok mga idol. So hindi siya gumalaw. Palagay ko kulang na yung ating karga. Okay, 2,000 na lang. So, karga natin. So, gagawin natin talaga mga idol, magkakarga tayo para sa ating unit, pantay-pantay yung ating test. So, counting putok lang ito mga idol. Magkaroon lang tayo ng grabing pahirap naman sa mga wire. Magkaroon lang tayo mga idol ng so nasa 1560 pa rin siya. Hindi siya umakyat kahit kinargahan ko mga idol. Ayan. So 1614. Dito tayo. So kaprono natin ito. Dito. Yung mga hindi natin kailangan. Tapos papakita ko sa inyo mga idol sa chrono. Pellet. Robert, bake na man. So shoutout po and thank you pa rin kay Sir Robert and kay Sir Leon Rego sa pag-sponsor sa atin ng mga gagamitan natin mga idol sa dito, mga idol sa sa pagkalikot natin. So gagawin ko mga idol, ililipat ko yung camera natin doon sa chrono para nakikita natin yung putok natin. So yun, lipat ko lang ha. Hindi kasi ma-shoot. Yan. So on natin itong chrono. Mic. So nakakarga
Hindi, may ito muna. So, tingnan natin mga idol yung kalang niya. Yan, kung nakikita nyo yung angle ng ating, ito, masyadong malawak ito. So, ito mga idol, pumapalo ng, ayan, 9.9 mm. Pero dito sa baba, kung papantay niya, is 7.1. So, kitang-kita naman sa mukha mga idol o sa anggulo niya na hindi po siya align or nakatingala po yung ating hammer. So, dito tayo sa ating chrono. Ayan. So, test natin. So, yung hammer spring natin, mga idol, wala pong tension. Hindi ko kakaganyan para balance yung makikita natin result. So, try natin na 5 putok kung ilan yung FPS nito. Sa 1614. Ayan. Full shot. And 65. Ayan, mataas. Mataas. 65. 1640. Diba? 157. Okay. Diba? 157. Okay. Mataas masyado. Okay. Okay, 157 ulit. Diba? 155. One more. Parang natuwa ako dun sa 157. 56. So, medyo maganda din kahit hindi pa chinutune mga idol. So, yan o. Wala pong tension yan. Masyadong malakas. Siguro masyadong malambot pa yung valve spring natin. Pwede ko siyang tigasan para dito sa hammer na to. Pero actually, yung gamit ko kasi yung spring, pag naglalaro tayo, ito malambot mga idol. Kaya malambot yung valve natin. So, kung gusto natin mag-slug, ito yung spring na ikakagda natin. Kung nakikita nyo, lambot lang yan pero papalo na lang mga. So, etong valve, okay, palitan natin yan mga idol. Titingnan ulit natin dun sa chrono kung ano yung ating result. Makita ko na sa inyo kung paano tayo mag-focus. So, ganito lang yung ginagawa natin mga idol sa unit natin. Patayin ko lang yung chrono. Alisin natin dyan. Double check. Okay, wala. So, sasabayan ko ng putok, tsaka isasara ko ito kapatid. Yan. Wala na yan. Mas mastrip na rin. Dali lang na po. Sir Butch, yung mga piyesa ko. Luluwag na naman. So, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol. So, tingnan lang natin kung mayroon tayong makikita ang pagbabago. Wala, mga idol. Kasi, kung wala, doon na tayo sa maiksi. Maganda kasi tingnan eh. Tingnan natin kung alin yung mas lalakas yung velocity o yung bababa. So, 1,614 yung ating output. Mga idol. Using PLW pellets na 18.5 ray. Pumalo tayo ng 950 plus. Double check. Ito mga idol, isang valve natin ito. So, ito yung isa nating valve. Ito. Meron tayo ditong valve na isa. May parang housing.
So, pinalagyan natin to ng housing para makarga natin ng maliit ng washing spring. At masyadong malambot ito. Malambot ito. So, ito naman, yung butas nito is 4.5 mga idol. Or ay 5 mm. Something 4.8 ata yan. Hindi siya sakto sa 5 eh. So, yan, mga pinaglalaro natin. Ito naman. Ito na isa. So, ito naman yung gagamitin natin. Ito mga idol, meron akong linagay dito na o-ring kasi maluwag ito. Ano, nag-grinder ko kasi. Inalis ko kasi yung meron siyang design dito. Ano to mga idol, pusher to ng pusher to na yung panglinis sa kuko. Yan, maiksi. Yan. So, ito naman, so naging 6.23 ito, mga idol. 6.23 nung nakasalpak na. So, buksan ulit natin ito. Tingnan natin kung may leak. Ayun, may leak. Wala na. So, sa 200 PSI, wala na siya. Mamaya na natin yan ayusin na reg. Pakalmahin muna natin. So, yung ginawa din natin mga idol sa ating hammer, itong lalagyan ng hammer spring, lalagyan din natin dito ng set screw sa likod. Kasi minsan mga idol, pag pumuputok tayo, pwedeng gumalaw ito. Pwedeng gumalaw yan, umikot, dahil yung spring natin nagkakaroon na siya ng vibration. So, ang ginawa ko, linagyan ko siya ng set screw para hindi talaga siya magalaw o mawala dun sa pwesto ng, pag inangat mo kasi yung hammer or binaba mo, baka mawala sa pwesto mo. Yung ginawa natin. Yeah. So, tingnan natin ito, mga idol. Tingnan nyo mga idol yung difference nito. Caliper. Ilis natin ito. Ito. Dito tayo. Tingnan natin ito. Hindi, lapit ko na lang. Ayan. Ayan mga idol. Kita nyo yung diferensya niya. So, kanina, pumalo tayo dito sa taas ng 9. Dito. Ano, 7 lang. 7 lang ito. Kung kanina sa atin, 7 dito sa baba yan. Dito naman sa atin sa baba, 6.22 na lang. So, nakita nyo, mas malapit na yung difference niya mga idol. Yan. Compare natin yan mamaya sa putok mga idol. So, ilalagay ko lang sa 1.6 din. Kargahan natin yung ating kargahan ko muna. Para so, ito mga idol, 3 liters lang to mga idol. Pero, sulit yan mga idol pag naglalaro ka. So, nakakaubos ako dyan siguro ng mga, baka kaya niyan mga idol 1,000 pellet.
1.5. Ay, tumupas. Natin. Yan. So, 1.6. 14 din to papasok. Yan o, 1.612. 1.619 na. Yan. So, kailangan 4 PSI. So, set ulit natin itong ating chrono. Yan. Gulat ako dun Ayan. So, dito tayo ulit. Ayan, dito tayo sa harapan ng chrono. Try natin ito. Kung ilan yung velocity nito mga idol na maiksi yung kanyang valve stem. Tingnan natin kung may pagbabago. Kailangan ba? Kasi kung walang pagbabago, so maganda din. Okay. 956 yung unang putok natin. Second shot. 947. Nakikita na natin mga idol. Hindi siya. Mas mahina yung ganito. Na 944. So, same tank pressure, same output. Yan. Pero, less na almost ilan? 10 FPS mga idol. 45, 44. Pero maganda din yung ano niya. Yung ayan. Maganda din yung reading niya mga idol. Isa pa, tatlo pa. Para makita natin talaga. Ayan. So, meron lang tayong mababang isa. Tambayan natin ng ilang seconds. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 43. So, meron tayong grip doon. Pero, halos the same. Yung, bawas siya ng 10 or mga 10 FPS, mga idol. Sa XC lang. So, yan. Sexy lang. Pero okay na to. Mga idol, okay na to. Okay na to sa akin. Ito sobrang lakas nito, mga idol. Tapos wala tayong backfire. Although, maluwag siya dahil nga doon sa o-ring na linagay natin. So, hindi tayo nagkaroon ng backfire dito sa may sa likod na to. So, tingnan natin ano to. Pinakamagandang diskarte, mga idol. So, shoutout po kay Sir Leandro Rego. Ayan. Tumatama po sa LR ito. Hindi lang ito na-tune nung test natin kasi yun lang ang kinayanan ng ating unit dahil dito sa ating valve. Ayan, sa ating valve na deform, naputol. Naputol to mga idol kasi yung stem is hindi po siya umabot dito. So mga gumawa tayo yan. Kung nakikita niyo yung itim na yan, stem po yan. Yung etong rod yan. Same din po yung ginawa natin dito. So, ito mga idol, yung gamit lang natin ito na tools. Yan. Drill, then grinder. Ito yung acether natin. Yan. Tapos vice grip. Yan lang. Dito lang natin. Ayan. Putol natin. Ayan. Yung natin, yung target area natin. Yan sa may lupa. So, tinambakan yan ng lupa para talaga sa atin. Ayan. So, hindi nakasali yung mga snack. Ayan mga idol. Shoutout po sa inyo lahat sa mga iisip ng problema dito kung paano nyo palalakasin. So, pwede nyo dagdagan yung haba nito para lumakas yung inyong putok. So, kung gusto nyo naman hinaan, pwede nyo din bawasan. So, yung iba kasi mga idol na nakikita ko ng mga labas ngayon, may iksi talaga itong valve stem. So, yung niya, yung assembly ng hammer niya is malapit lang. So, tayo kasi medyo malayo yung style ng design. So, okay lang naman to sa akin kasi pwede mo yan lagyan ng parang stopper na acetal
Kung gusto mo lang yung buka niya is konti lang talaga. So pag palo niya, babangga yung acetal, hindi na didiretso yung inyong pin. So itong set up naman na to mga idol, hindi ito nabubukasan sa 200 PSI na laman. So kahit 200 PSI ito, hindi ito nabubuksan nitong hammer. Ay ewan ko lang ito. Ito mga idol na Misumi, kaya nito ata buksan yan. Kahit 800 ata, isang palo lang. So, ayan. Pero yung isang gamit natin, ito yung ginagamit natin mga idol. Ito. Nabili natin to sa Lazada, Nimrod, ayan, iba na nga ang mukha. So, hindi na siya maganda. Na-bent na siya. So, wala tayong nahahanap na magandang spring maliban dito sa karga talaga. Kaso sobrang lakas naman niya. Ayan. So, yun. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you, idol. So, ayan. Nakita nyo yung velocity ng unit natin. So, sa mga gusto po mag-purchase ng ganitong klaseng receiver, mga idol, plus trigger assembly yan. So, may handle grip na din po yan, mga idol, meron na nito. So, wala lang pong regulator at, actually, yun lang. Walang regulator and tank. So, pwede din po mag-purchase ng tank with regulator. Ganito, walang barrel. Kasi yung barrel, mga idol, hindi ko nare-recommend yung barrel ng nandung chemical. Pero sabi naman ng iba, ay maganda daw tumama. So, hindi ko pa natetest mga idol, wala pang pinapadala sa atin dito para makita natin yung barrel niya para pwede natin at least ma-recommend sa budget meal na unit. So, eto mga idol, PM nyo lang ako pag interesado kayo sa ganitong klaseng setup mga idol. Ayan, so sa mga nagkakaproblema ng napapalo ito, so nangyayari, pag pinalo yan, nasingaw. Nabubuksan niya kahit mataas yung output niya mga idol. Nabubuksan niya, ibig sabihin, yung spring mo dito, napakalakas talaga. So, may angle yan mga idol. May angulo yan kasi na dapat tama yung angle para hindi siya tumungkod ng gano'n na dumidiretso. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, pinapatingala ko siya. Pag pinatingala ko siya, hindi niya na kayang itukod yan. Hindi kaya itulak mga idol. Naubusan na yung persa ng hammer para dumiretso siya. Pero pag yan nakayuko dito mga idol, pag pinalo yan, dire-diretso yung hammer, boom. Kaya binubuksan niya yung ating valve. Yung diskarte ko, pinapatingala ko siya ng kaunti, mga idol. Ayan. So, yun lang naman sa akin, mga idol, dito sa unit ko. Hindi ko lang alam sa iba, kasi yung iba, syempre, iba din yung design nila, mga idol, magaganda talaga. So, sa atin, budget nila, hindi masyadong, ganun kagandahan yung mechanics o mechanism, mga idol. So, meron pa tayong problema mas na kaunti. Dito lang siguro sa prototype kasi ito mga idol, pero yung bago wala na. Ito 32cc pleno mga idol, dual plenum ito, isa dito hanggang dito mga idol, then dito naman. Yan. So napakalaki ng plenum nito mga idol. Ito mga idol, pinag-alisan ko ng gauge, linipat ko dito sa kabila kasi bumabangga dito. Kaya pinatatakpan ko lang ito, linipat ko sa kabila. Pero yung gauge na ngayon nandito na. Yung lagayang para kasya yung 1 inch. Yan. So yung mga idol, nakita nyo yung result. Thank you po sa inyong pagsuporta at pag-click ng video natin. So sa mga may katanungan dyan at mayroon na naman tayong bagong natuklasan. Alam ko walang gumagawa nito. Valve stem length. Kung may pinagkaiba sa velocity and kung anong performance ito. So yung hindi lang natin dito makukuha is yung shot counts mga idol kasi hindi naman siya nakatune. Kaya yung person yan iba. So, pag na-tune yan mga idol, malalaman natin yan. So, gagamitin ko natin ito. So, tandaan nyo yan. Tanungin nyo na lang kung anong gamit kong stem pag pumuputok tayo. So, ito meron tayong reserve na lagpas ng 7mm. 7mm yung lagpas niya. Ito naman is nasa 5 point something. 5 point ba ito? Susukatin ko ulit Nakalimutan ko. 6.20. So, ito 6.20, ito mga idol is nasa 7 plus, 7mm plus, nakalimutan ko din. And malakas yung palo nito. I mean, maganda yung lumalabas na hangin niya. Malakas yung velocity niya compare dito sa maiksi. Pero ito yung maiksi yung gagamitin natin mga idol kasi lalakasan ko din yung ating valve spring and para makuha ko na mababa yung velocity ko. Kasi hindi ko po kukunin yung unit na napakataas na velocity. Sabi ko nga nakaraan mga idol, i-downgrade natin yung ating output. Then baka maggagawa din ako ng video kung paano tayo mag-tune sa unit natin.
So, sa may mga ganitong unit or ganito yung design, may adjustable reg and may hammer spring tension adjustment, mapa side lever man yan o mapa hammer type. So, pares lang po yung process niyan. So, subukan natin kung paano ko ginagawa dito mga idol. So, sa ibang video na po yan pag nakapunta tayo dun sa bukid. At meron din tayong iti-test mga idol na QL pellets. So, QL pellets, gagamitin natin yung apat nating barrel na nandito. So, kasama na itong NB20. Then, yung iba na, yung tatlo natin yung ibang barrel. Yung AC barrel, yung SNB1 mga idol. Tapos may isa akong barrel na walang pangalan mga idol. So, hindi alam yung pangalan. Binili ko lang yun mga idol sa second hand. So, tingnan natin yun. Maganda din tumama yun mga idol. So, try natin yun. Tingnan natin sa QL pellets. So, kung maganda o may igaganda yung QL pellets. Then, meron din tayong susubukang video mga idol. So, sa mga nagtatanong sa atin kung alin ang magandang setup o paano mag-setup for long range, try natin, try ko kaya gawa ng video like gagawa tayo ng from 30 to at least mga 70 meters or 80 meters mga idol. Tapos tingnan natin yung groupings. Tapos mag-try natin mag-tune sa 80 kung kaya ng hangin natin at pellet natin. Try natin mag-tune sa 18, putok natin sa 30 kung alin yung maganda. Kung gaganda rin ba siya. Kung maganda siya sa 80 tapos malaki siya sa 30, so makakompare natin yan. So, yun ang mga susubukan nating video mga idol. Yun ang mga abang-abangan nyo mga idol. So, shoutout po sa inyong lahat. Oras lang kailangan natin. So, weekend lang natin yan. Hindi naman tayo nakapag-hunting. So, lahat tayo tutorial mga idol. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out.